Paano nyo naatib na malakit na mga inosenteng tao? Ano bang kasalanan namin sa inyo? Bakit ka mo namin ginagawa ang pagpatay? Simple lang. Tulad nyo, kailangan rin namin mabuhay para magpatuloy ang lahi namin. Nilasod mo ko gamit ang dugo mo. Anong klaseng nilalang ka? Anak ako ng dating manunugis. Wala ka nang kawala ngayon, hayop ka. Pag-aakti kita, Joyce. Hindi kita pakakawalan hanggang sa impyerno. Mamatay ka na, aswang! Kabangers TV. Manood ka na. Babala, ang pagnanakaw ng video o nilalaman ito ay isang krimen. Pwede kang makulong ng 3 hanggang 10 taon o pwede kang magbayad ng penalty mula 200,000 hanggang 2 milyon. Igalang ang pag-aari ng iba. Igalang ang batas. Huwag niyong subukan. Sa dami ng pwedeng maging trabaho sa mundo, ang pagiging labandera pa ang naging pangkabuhayan ko. Hindi ko gusto ang gawain yon, pero napilitan ako para may pantustos sa pagpapagamot ni nanay. Pinagpalang araw sa inyo, kabanong, at sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa sarili kong karanasan nung ako ay 18 anyos pa lang. Isasalaysay ko ang pagmamalupit na dinanas ko sa piling ng matapobre at salbahe kong amo. Kung paano ko gumanti sa paraang hindi niya inaasahan. At kung paano ko tinapos ang paghasik nito ng lagim bilang isang abusado at ganid na aswang. Pero bago tayo magsimula ng ating kwento ngayong araw, kung bago lang kayo sa ating channel na ito at mahilig kayo sa mga kwentong katatakutan, maaaring pakipindot ang subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi po kayong nanonotify pag meron tayong mga bagong upload na video. At kung nagustuhan nyo naman po ang kwento natin ngayong araw, pakiclick na rin po ang like button at pakishare na rin po para marami po tayong mayanggaw ng mga bagong kabangers. At mag-iwan na rin tayo ng comment sa baba para makita po natin kung ano ang saloobin ninyo sa kwento natin ngayong araw. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Joyce! Hindi ka mo ba aahon dyan sa ilog? Ang tasa ng sikat ng araw, oh! Mamaya na lang. Kailangan kong matapos tong labada para mabayaran din ako agad ni Aling Agnes, eh. Ay nako, tingnan mo nga yung balat mo, oh! Ang itim mo na. Tapos, nangungulubot na ang mga kamay mo dahil ilang oras ka nang nakababad sa tubig. Sanay naman ako sa ganito, eh. Teka, bakit ka ba nandito? Wala ka bang pasok ngayon? Sarado ang hardware dahil magbabakasyon ang boss ko sa Maynila. Isang linggong maglalamyerda ang mag-asawa dahil golden anniversary daw nila. Marami tayong oras para makapag-bonding. Day off mo pala. Buti ka pa. Pwede magpahinga. Samantalang ako, buntong hininga lang ang pahinga. Sos, tigilan mo nga yung kadramahan mo. Tumabi ka. Tutulungan na kita dyan. Sigurado kang gusto mo tong gawin? Matapang tong sabon na pinagamit sa akin ni Aling Agnes, eh. Baka masugatan ng mga kamay mo. Eh ano naman kung masugat to? Marami naman akong reserbang ointment at lotion galing sa package na pinadala sa akin ni Tita Adela, no? O sige, ikaw ang bahala. Ito, banlawan mo na itong nasa itim na planggana. Ay, sige. Ano pa yan? Puro kortina at kobre kama pala mga ito. Ang bibigat. Sabi ko naman kasi sa'yo, eh. Ngayon nagrereklamo ka. Sige na, umuwi ka na lang at ako nang tatapos nitong lahat. Hindi nga ako pwedeng umuwi hanggat hindi ka kasama. Ha? Bakit naman? May nangyari ba kay Mama habang wala ko? Wala, no? Okay lang si Tita Lourdes.
Ang sinasabi ko, bubugbugin ako ni Papa kapag hindi kita kasama umuwi. Kita man. Kasi nga, may importante raw kayong pag-uusapan. Nabanggit niya ba sa'yo kung tungkol saan yan? Tungkol sa trabaho yata? Ay nako, ang sabi niya, ere-rekomenda ka raw niya sa kakilala niya para maging labandera ng mayamang pamilya sa Purok 3. Ah, talaga? O sige, isa na natin dito at baka nag-aalburuto na si Tito Argo sa kakahintay sa atin. Ay nakwa, sigurado kung putak na yun ang putak habang naninigarilyo. Saglit na lang ito. Huling banlaw na tong lahat, di ba? Oo, ayusin mo na yung pagbabanlawan para hindi mabantot kapag natuyo. Oo na, ito na oh. Gagamitin ko na ang palo-palo para ganap na ganap. Ayos din yan para mabanat ang mga muscles mo. Oh, ayan, tapos na ako. Ikaw ba dyan? Tapos na rin. Hayaan mo, papameriendahin kita kapag nakuha ko yung bayad ni Aling Agnes. Ay naku na no, ibili mo na lang ng bigas at ulam. Alam ko naman na gipit kayo ni Tita Lourdes dahil mahal ang mga gamot niya. Ay nako, hulog ka talaga ng langit. Sana yumaman ako para makabawi naman ako sa lahat ng mga utang na loob ko sa'yo. Mag-asawa ka na lang na matandang uugod-ugod at madaling mamatay para mabilis kang yumaman. Ganyan ang ginawa nung isang kakilala ko Kaya ayun, nasa California ang hitad. Baliw ka talaga. Parang ibinubugaw mo naman ako niyan Sus, aarte ka pa. Ang tulad nating mahirap, hindi pwedeng maging choosy, no? Pero marami pa namang ibang paraan para mabuhay ng marangal yun na nga lang ang naisip ko para makaahon ka naman sa kahirapan. Kung ako lang may ganyang mukha at sexing katawan tulad ng sayo, sure na marami na akong nahututan ng pera. Alam mo, ikaw, puro panlalamang sa kapwa ang laman ng isip mo. Matakot ka nga sa karma. Che, kung totoo ang karma, di dapat unang tamaan yung mga magnanakaw na politiko. Nakita mo naman sa balita, paulit-ulit silang nangongorap, pero palagi namang silang nakakalusot. Yung iba nga dyan nakulong na tumakbo na nalo. Kaloka. Nakikita naman ng Diyos lahat ng mga kasamaang ginagawa nila Kahit na, palagi pa rin namang papaboran ng mga mayayaman na yan. Kaya nga ikaw huwag kang magpapapi kapag nagkaroon ka ng among mata pobre. Kapag sinipa ka, sipain mo rin. Lumaban ka kung kinakailangan. Ay nako, ang dami mong sinasabi. Ang mabuti pa, ipatong mo na sa ulo ko tong planggana para makalis na tayo rito. Oh, sige. Oh, ayan. Ayos ba? Bantay ba yung pagkakalagay ko? Oo, halika na. Oy, bruha! Ang bilis mo naman maglakad. Hintayin mo naman ako, ano? Lakihan mo kasi yung hakbang mo para masabayan mo ko. Ayok nga! Ang talas kaya ng mga bato rito. Baka madulas pa ako at magasgasan tong binti ko. Ayaw mo yon? Madadagdagan ang koleksyon mo ng mga bukokang mo dyan. Aba, marunong ka ng manlait, ha? Konti lang naman. Natuto ko dahil sa'yo. Ganyan nga. Ilabas mo ang palaban mong bersyon para di ka laging pinagtitripan ng chismos at inggitera rito sa baryo. Oo na. Ilalabas ko na lang kapag kailangan. Pero siyempre, mas pipiliin ko pa rin manahimik kapag masyado ng magulong sitwasyon. Alam mo, minsan, iniisip ko kung magpinsan ba talaga tayo Alam mo yon, masyado ka kasing mabait. Tapos ako, palamura, maldita. Para kang sira, magkawig nga tayo Lalo na kapag nakatagilid. So, inuto mo pa talaga ako. Marami na nagsabing wala tayong pagkakahawig kahit kaunti. Di kaya naipagpalit ka ni Tita Lourdes nung pinanganak ka. Pang teleserye naman yung pinagsasasabi mo. Minsan, overacting na yung imagination mo, bakla.
paano nga kung tama ang hinala kung anak ka talaga ng mayamang pamilya? Yung bang ikaw ang nag-iisang tagapagmana pero nawala ka nung bata ka pa? Ewan ko sa'yo, Megan. Ang dami-dami mong ideyang kakaiba. Ba't di ka naging writer? Ay, talaga? Palagay mo may pag-asa akong makapasok bilang writer? Naman, nakapag-college ka. Kaya mas may chance kang matanggap sa mga kumpanya sa Maynila. Subukan mo lang. Mali mo naman, di ba? Oo nga, no? Kaysa naman nabuburo ang beauty ko sa hardware ni Sir Dindo. Oh, nandito na tayo sa bahay ni Aling Agnes. Ako na magdadala nito mga damit sa loob. Hintayin mo na lang ako rito sa may gate, ha? Sigurado ka? Ang bigat kaya ng mga plangganang yan. Baka mabalian ka kung dito ka na lang muna. Kasi masungit si Aling Agnes eh. Ayaw niyang kung sino-sino pumupunta sa bahay niya. Baka mapagalitan tayo kapag pareho pa tayong papasok. Oy siya, sige. Basta bilisan mo lang ha. Kumukurog na ang tiyan ko sa sobrang gutom. Palagi ka namang gutom eh. Sinalubong agad ako ni Aling Agnes sa may pintuan at mabilis na sumenyas na sundan siya sa likod bahay. Pagdating doon, isinampay ko pa lahat ng damit bago niya inabot sa akin ang bayad. Pagkalabas ko roon, sumalubong naman sa akin ang nakasambakol na mukha ni Megan. Ay, salamat naman at nandito ka na. Natusta na ang beauty ko dahil sa tindi ng sikat ng araw, oh. Ay, pasensya ka na kung natagalan akong bumalik, ha. May magagawa pa ba ako? Ay, teka. Magkano bang ibinayad sa iyo ni Aling Agnes? 500. Lamang tiyan na rin to. Bayat? Kuripot naman niya. Lugi ka na sa pagod tapos lugi ka pa sa sabon. Dapat di ka na tumatanggap ng labada sa mahaderang yan eh. Sana man yung dinagdagan niya kahit 300, di ba? Okay na rin to kaysa sa wala. Kuripot na nga. Mukha pang zombie. Huy, Megan, hinaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Ayokong masangkot sa chismis. Alam mo na. Ay, ako over naman kasi yung pagbabak ng mukha niya eh. Kaya ako nasabing mukha siyang zombie eh. Papahamak tayo niyang tampalasan ng bibig eh. Tampalasan na God? Di ba pwedeng may honest tongue lang talaga ako? Ewan ko sa'yo, bakla. Bilisan mo na nga lang at nagugutom na rin ako. Makikikain muna ako ng tanghalian sa inyo ha, bago saglit na bibisita sa ospital. Ay, speaking of, kumusta pala yung kondisyon ni Tita Lourdes? Hindi pa ulit ako nakakabisita sa kanya eh. Palala ng palala ang lagay niya. Kahit nakikimotherapy na siya. Baka naman dahil sa chemotherapy kaya mas nagiging mahina ang katawan niya. May mga nabasa akong cases na hindi kinakaya ng katawan natin yung radiation galing sa chemotherapy na yan eh. Ewan ko nga rin. Basta ang sabi ng doktor, kailangan natin tapusin yung session ng chemo para makita kung may pagbabago sa cancer cells niya. Binapalakubak na nga ako dahil patong-patong na mga bayarin ko eh. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung saan kami ng Diyos ko kukunin yung ipambabayad sa ospital. Nakaka-stress naman talaga ang buhay mo, Insan. Wala rin ako magagawa para tulungan ka kasi alam mo na, kakagraduate ko lang. Yung sahod ko naman sa hardware kinukuha lahat ni Papa. Hindi nga ako makabili ng bagong panty ko eh. Kaya mo na, kapag kumita ako ng malaki, ibibili kita ng 1 dosenang panty. Gusto ko yung may burdang Monday hanggang Sunday, ha? Oo ba? Oh, bakit bigla ka yatang natahimik? Paano? Hanggang leg na ang mga problema mo pero iniisip mo pa rin kung paano makakapagpasaya ng iba. Ikaw pa nagbibigay, ha? Ako pa bibigyan mo ng panty. Hindi mo naman kailangan problemahin ng mga pasanin ko sa buhay eh. Naniniwala naman akong matatapos din ang lahat ng pasakit kasi palagi kong kasama si Lord. Diyan ako bilib sa iyo eh. Napaka-positibo mo sa lahat ng bagay. Hindi naman sa pagiging ipokrita ha. Tao lang din naman ako.
at nakakaramdam ng pagod. May mga panahong gusto ko na rin sumuko. Pero ang pananalig sa Diyos, yun ang kinakapitan ko para magpatuloy sa buhay. Ang lakas ng pananalig mo, kahit ang dami-dami mong problema. Samantalang ako kaunting hirap lang, nagre-reklamo na. Megan, Joyce, bakit ba ang tagal-tagal nyo? Muntik nang mamuti ang mga mata ko kakahintay sa inyo Oo ay talaga yan kahit kailan. Lagot, mukhang bad trip na naman si Tito Argos. Ay nako, mga kabataan ngayon, ang daming istasyon kapag inuutosan Naglakwatsa kayo, no? Papa, grabe ang salubong niyo sa amin ha. Kalalaki mong tao pero parang Armalite ang bibig mo. Try mo kayang kumalma habang nagtatanong. Abat, galing-galing mo nang sumagot-sagot, bading ka. Nag-i-explain lang, bastos na kagad. Hirap sa inyo matatanda Masyado kayong sensitive kapag nangangatwiran kami mga bata. Gago ka pala Lakas ng loob mong bastusin ako Kung alam ko lang na lalaki kang bakla, di sana binigay na lang kita doon sa nanay mo walang kwenta. Baka nga mas maganda pa ang buhay ko kung ibinigay mo na lang ako kay mama Nagsisisi ka ba kung bakit ako nagpalaki sa'yo, ha? Ay, itigil nyo na nga yan. Para kayong hindi mag-ama kung mag-usap Mabuti pa kumain na tayo. Sabay-sabay na tayong mananghalian. Kain! Kain na! Pwisit kayo. Halika na nga, Joyce. Huwag mo nalang pansinin niyang tatay kung baliw. Palibhasa, hindi na nakakahit-hit, kaya palaging nakaangil. Hoy! Naririnig kita, Minadro, Sabi na wag mo kong tawagin sa pangalan na yan Naturingang junior pero saksakan ng kaartehan sa katawan. Ikaw talaga ang karma ko Tito, huwag niyo na pong pagalitan si Megan. Kasalanan ko naman po kung bakit natagalan kami. Tinulungan niya ako para matapos ako ng maaga sa paglalaba. Mabigat ang mga batya, kaya sinama ko na rin siya kina Aling Agnes. Talaga? Tinulungan kanya maglaba? Hindi nga maasahan yan dito sa bahay Ako pa nga ang naglalaba ng panty ng baklitang yan. Pa, ano ba? Nakakahiya. Baka marinig ng mga kapitbahay ang mga pinagsasasabi mo. Iniisip po mga sasabihin ng ibang tao. Pero sa akin hindi ka man lang makaramdam ng hiya. Tama na yan, Argos. Hindi ko alam kung bakit palagi mo na lang pinagdidiskitahan tong prinsesa natin Gayong tumutulong naman siya sa mga gastusin dito sa bahay. Si Lolo na lang talaga nakakaintindi sa akin Diyan kayo magaling Sige, magkampiyan pa kayong dalawa. Ay naku Joyce, kumain na nga lang tayo para mabawasan ang pagkayamot ko. Pagpasensya mo na itong tito mo Joyce. Ganyan siya kapag nalilipasan ng gutom Kumain ka na lang para makabawi ka ng lakas. Okay lang, sanay naman po ako sa ugali ni Tito Argos Kumuha ka rin itong sinigang na banguso, Insan. Sige, mukhang masarap nga yan Masarap talaga yan dahil purong sampalok ang ginamit ko dyan at hindi yung nabibiling pulbos sa palengke. Joyce, siya nga pala. Pinapunta kita rito kasi nagpapahanap ng labandera si Igmo. Umalis na po ba yung dati niyang labandera? Naroon pa rin. Ang pinapahanap niya para sa matandang nakatira sa Montego. Alam mo yung malaking mansyon sa dulo ng sagingan sa Purok 3? Hindi po Pero naririnig-rinig ko lang ang mga kwento tungkol doon. Big time ang may-ari nun. Pero iilan lang ang nakakakita na umaalis siya. Ayaw raw mainita ng makinis niyang balat Kaya ayaw lumabas kapag umaga. Ayaw masinaga ng araw? Ano siya, vampira o aswang? Baka zombie rin katulad ni Aling Agnes.
Magsitigil nga kayo sa kakabanggit ng mga ganyang elemento. Ako na mismo nagsasabi, masungit siya pero hindi impaktita. Ang tinutukoy mo ba ay si Madam Lucy, yung madalas nalayasan ng mga katulong at labandera? Siya nga mismo. Kwento ni Igme, nagtatabas daw siya ng damo doon sa may lapresa noong isang araw. Tapos, nagkataon naman na nakita siya ng matandang degrasya. Natakot pa nga raw siya nung tinapik siya sa balikat eh. Pero kalaunan, may hinahon naman daw na makipag-usap. Bakit kaya palaging nilalayasan ng mga katulong ang matandang yun, no? Baka nagkaroon lang ng di pagkakaunawaan. Ganun talaga ang nagiging problema sa mayayamang amo eh. Pero ang chismis, malaki raw magpasweldo si Madam Lucy. Kahit palaging nilalayasan. Sureball na kapaldo ka ron, Joyce. Nabanggit po ba kung magkano yung sahod? 10,000 kada buwan ang bayad. Tapos, libre na raw yung pagkain dahil may kusinera rin doon. Kung usapang sahod, ayos naman. Pero parang may mali eh. Alam mo kung anong mali? Yung pagiging weirdo mo, Tay. Palibasa kung ano-anong dahon at halamang ugat ang kaharap mo eh. Kaya ganyan ang tago ng utak mo. Ay nako, nagsalita ang mahilig sa tabo. Nagbabagong buhay na nga ho ako eh, di ba? Ikaw naman kasi, iniinsulto mo na naman ang pagiging albularyo ko. Tandaan mo ha, galing sa panggagamot ko ang perang ipinambibili mo ng alak at sigarilyo. Kaya tanda-tanda mo na nakaasa ka pa rin sa akin. Sinusumutan mo ba ako, Tay? Hindi naman sa ganon. Ang sinasabi ko lang, kaduda-duda yung ganong kalaki ang magiging sahod samantalang paglalaba lang naman ang tanging gagawin niya. Baka mapahabak pa tong pamangkin mo dahil dyan. Hindi naman sa pagiging choosy pero may point din naman si Lolo Abraham. Anong ibig mo sabihin? Yung ano po kasi, kaduda-duda po talaga yung offer na sahod para sa isang labandera. Oo nga, baka mamaya kidney pala ni Joyce ang kapalit ng malaking ibabayad ng matandang yan ha. O hindi naman kaya yung puso at atay niya. Palagay ko may kamabalagang nagaganap sa bahay ng matandang yon. Kaya palaging nawawalan ng tao sa mansyon. Hindi kaya aswang si Madam Lucy? Yung bang kinakain niya mga labandera at katulong niya at sinasabing lumalaya sa mga ito? Kalokohan! Wala nang aswang sa panahon ngayon, no? Hindi ka nakakasiguro dyan, Argos. Sure akong hindi aswang si Madam Lucy. At ito, ang sabi ni Igme, sobrang mitikulosa raw yung matanda. Lalo na pagdating sa mga damit nito. Araw-araw tambak ang mga labahin dahil ilang beses daw itong magbihis. Kaya nga ikaw, Joyce, ayusin mo yung trabaho para hindi ka malintikan. Sus, kaya naman pala nilalayasan dahil abusado sa mga nagiging labandera Natural na magigpit siya sa kalidad ng trabaho dahil nagbabayad siya ng malaki. Pero mabait at mapagbigay din daw kapag walang topak. Sadyang gano'n ang mga mayayaman. Mabait. Para lang sa kaalaman mo Magaling magbalat kayo ang mga aswang para makapambiktima. Walang ganon. Sabi ni Igme, sobrang kinis at ganda pa rin ni Madam Lucy na para bang hindi to tumatanda. O sige nga, paano nyo masasabing aswang siya? Natural na maging makinis ang gurang na yon dahil kumakain siya ng atay at laman ng tao. Tay, magdaan-daan ka sa pananalita mo Masamang nagbibintang ng walang basihan. Matagal ng usap-usapan dito sa atin ang tungkol sa pagiging aswang ni Madam Lucy. Kaya ako nasabi yon. Maski na, wala naman kayong ebidensya Hindi naman magtatagal lalabas din ang katotohanan. Tandaan mo, walang lihim na hindi nabubunyak. Teka nga, bakit ba kanina pa kayo kontra ng kontra? Hindi naman ikaw ang papasok doon. Nag-aalala lang ako para kay Joyce. Paranoid lang kayo. Praning.
Ako pa pala ang paranoid kayong ikaw tong palaging high. Alam kong adik ako pero noon yun. Pinipilit ko na nga maging mabuting tao tapos ginaganyan niyo ako. Sana nga tuloy-tuloy na yung pagbabago mo. Tuloy-tuloy na nga ako. Oh, ano na Joyce? Tatanggapin mo ba yung trabaho? Kung tatanggapin ko po yun, paano si Mama? Sinong titingin sa kanya habang wala ako? Ako na ang bahala sa kanya. Dadalaw-dalawin ko siya palagi sa ospital para malaman kung may pagbabago sa kondisyon niya. Ang isipin mo na lang, kailangan mong kumita ng malaki para matustusan ang gamutan niya. Hindi biro ang perang kailangan mong ipunin para sa tuloy-tuloy niyang chemotherapy, di ba? Natanong niyo po ba kung stay-in ako ron? Syempre naman. Lingguan ang uwi mo dahil naglalaro raw ng mahjong si Madam Lucy tuwing Sabado at Linggo. Ayaw raw nitong may nakakakita sa mga alta nitong bisita at baka maapulaan ang paraan ng pakikitungo niya sa mga katulong. Sige po, tatanggapin ko na lang yung trabaho. Kailan po ba ako pwede magsimula? Bukas na bukas din. Kapag nagbagal-bagal ka pa baka maagaw pa ng iba yung pagkakataon. Naku, hindi ko na po pakakawalan yan. Teka lang. Sigurado ka na ba sa decision mo, Joyce? Pwede mo pa naman pag-isipan yan bago ka... Ano ba naman ang dapat niyang isipan? Nakalatag na nga sa mga palad niya pagkakakitaan niya Ang tanging gagawin na lang ni Joyce ay siputin yung amo niya at gawin ang trabaho. May isang problema pa kasi akong iniisip. May nakapagkwento rin sa akin na pinarurusahan daw ni Madam Lucy ang mga katulong niya kahit walang ginagawang masama. Hindi pinapakain at ikinukulong sa basement na parang hayop. Sus! Chismis lang yan! Alam mo naman ang mga taga rito, madaling maniwala sa mga gawa-gawang kwento. Ibinasi ko lang naman sa usap-usapan ng mga tindera sa palengke ang sinasabi ko. Ay nako, ewan ko sa inyo, Tay. Tumanda ka na ng ganyan. Naniniwala ka pa rin sa mga kwentong barbero? Uto-uto ka talaga. Huwag na po kayo mag-away. Nakapag-desisyon na po ako. Kailangan ko talaga ng pera 100% sure ka na ba, Insan? Di ba nabanggit mong hate na hate mo ang paglalaba? Hindi ko talaga gusto maging labandera pero yun lang ang tanging paraan para mabilis akong kumita ng pera Mabuti naman kung ganon. Sasabihan ko si Igbe kapag nag-remit na ako ng kita sa pamimitas ng kalamansi mamaya. Sige po, Tito. Salamat nga po pala at ako ang naisip niyong alokin ng trabaho. Wala yon. Malit na bagay lang ang nagawa ko. Kumpara sa laki ng utang na loob namin sa mama mo. Marami siyang naitulong sa amin noon. Pa, ako na lang ang maghahatid kay Joyce bukas ha. At bakit naman ikaw pa ang gagawa nun? Para alam ko kung saan ba dadalhin itong pinsan ko. Batay sa mga narinig ko, masama ang ugali na matanda Kaya gusto ko siyang makita ng personal. Titingnan ko lang kung gaano ka bruhilda ang itsura niya. Hula ko diretso lakwatsa ka pagkagaling mo doon. Ano? Pakikipagkita ka na naman doon sa Herodes na kalandian mo sa plaza nung nakarang araw, no? Hindi po. Gusto ko lang talagang siguraduhin ligtas na makakarating si Joyce sa bahay na magiging amo niya. Payagan mo na. Delikado ang panahon ngayon. Lalo na't dalaga tong pamangkin mo. Kailangan nating matiyak kung maayos ang kalagayan niya ron. Sige na nga. Basta bumalik ka lang kagad dito, Megan, ha? Wag na wag ko lang malalaman na nakikipag-date ka sa hoodlum na yon, ha? Grabe kayong maliba kay Armand, ha? Hindi niyo naman lubusang kilala yung tao, Hindi siya Herodes at hoodlum, no? Bakit? Tatanggol mo pa? Tama na yan. Hindi na masarap ang pagkain kapag lumabig na ang sabaw. Siya.
Tapusin na ang pagkain para makauwi na tong si Joyce. Kailangan niya pang mag-impake ng bagay dahil maaga kayong paparoon bukas sa Purok 3. Sa ganun natapos ang pag-uusap namin. Tinulungan ko munang magligpit at maghugas ng pinggan si Megan bago ko umalis. Pagdating sa bahay, sinalubong ako ni Bulma, ang alago kong pusa. Nagpalit lang ako ng damit bago pinakain si Bulma. Bandang hapon, pumunta ako sa ospital. Naabutan kong tulog si Mama, kaya kinausap ko na lang ang doktor. Gabi na nang makabalik ako sa bahay, kaya minadali ko na rin ang pag-iimpake ng mga damit at nadadalhin. Isang bag lang ang inimpake kong dalhin para hindi ako mahirapan sa pagbubuhat. Dahil sa sobrang pagod, sa sala na ako nakatulog. Kinabukasan, nagising ako sa sunod-sunod na katok sa pintuan. Nang silipin ko ang oras, pasado 7:00 na pala ng umaga. Nagmadali akong binuksan ang pintuan at bumulaga sa akin ang nakasimangot na mukha ni Tito Argos. Magandang umaga po, Tito. Sinira mo umaga ko. Kung hindi ka pa kinalampag hindi ka pa babangon? Ano, ipapaya mo ba ako kay Igme? Pasensya na po. Napaimbing po ang tulog ko kaya tinanghali ako ng gising. Gusto niyo po bang magkape muna? Hindi na. Maligo ka na lang. At nang makalis na kayo ni Megan. Pa, magpaawat ka nga. Hindi mo dapat sermonan si Joyce sa sarili niyang pamamahay. Wala akong pakialam. Magbubunga nga ako kung kailan ko gusto. Kakaya ka talaga. Para kang manok na putak. Umuwi na nga kayo. Hindi mo ako kailangang ipagtulakan. Kusa naman akong aalis Ano ba, Minandro? Rico, putya ka. Nabali pa yata ang balakang ko. Pasag ka kasi ng pasag Kaya ka natumba. Ay naku pa. Umalis ka na lang kasi pinagtitinginan ka na ng mga kapitbahay Nakakaya ka talaga. Teka nga lang at may sasabihin pa ako. Pagtitino ka ron ha, Joyce? Ayusin mo trabaho mo para hindi ka nasisisante kagad. Opo, Tito. Hindi ko kayo bibigyan ng sakit ng ulo. O siya, sige. Aalis na ako. Bahala ka na sa kanya ha, Minandro. Meg, saglit lang ha. Bibilisan ko lang maligo para hindi ka mainip. Okay lang. Makakapin na lang muna ako habang naghihintay sa'yo. Maya-maya pa, makalipas ng ilang minuto, Okay na ako, Meg. Tayo na. Ay, grabe. Parang wala pang 5 minuto. Ang bilis mo naman maligo. Hindi ko pa nga nauubos tong kape ko, ha? Okay lang yan. Doon na lang ulit ako maliligo sa pupuntahan natin. Sa bagay, sure na may shower doon. O tara na. Baka mainip na yung driver natin. Oh, akala ko ba mag-jeep tayo? Umarkila na ako ng tricycle para mabilis tayo makarating doon. At saka, ayoko makipagsiksikan sa jeep, no? At least sa tricycle, special tayo, di ba? Salamat, Meg, ha? Palagi ka talaga maaasahan. Sos, wala yon. paspas ang driver kaya mabilis kaming nakarating sa destinasyon. Pagkababa pa lang namin, naramdaman ko na kagad na mas malamig ang ihip ng hangin doon na para pang nagbabadya ng paparating na dilubyo. Pero nang makababa na kami, ay nagtataka ako kung bakit pinapaalalahanan kami ng driver na mag-ingat sa lugar na yon. Para bang takot na takot ito sa lugar na yon dahil sa paraan ng pagpapandar nito palayo. Ipinagkibit-balikat ko na lang yon, kabanong. Kahit na ang totoo'y kinikilabutan din ako habang nililibot ang tingin sa paligid. Ang layo pala nitong bahay ni Madam Lucy. Ang mahal tuloy ng binayaran mo sa arkila ng tricycle. Hayaan mo na. Ang importante naman nakarating tayo ng maayos dito. Palagay mo, tamang lugar tong napuntahan natin. Yata. Pero tingnan mo, pareho namang nakalagay na numero dyan sa bakal na gate. Itong nakasulat sa papel. Ay, ano ba yan? Sira yata tong doorbell nila. Baka hindi pa napapaayos.
Uy, may tao dun oh. Tara, magtanong tayo. Ay, ang macho naman ng hardinero nila rito ah. Para siyang isang hombre sa mga pocketbook na patago natin binabasa noon. Ay naku, ayan ka na naman. Ang bilis mong kiligin sa mga lalaking nakadisplay ang mga braso at dibdib. Talandi ka talaga, insan. Oo na, para sa ikapapanatag ng kokote mo. Eto na, ikakalmo ko na ang tumbong ko. Yan, ganyan nga. Dapat behave ka lang. Susubukan ko ha. Hi, Pogi! Ito ba yung bahay ni Madam Lucy? Oo, dito nga. Sino sila? Hello, sir. Ako yung bagong labanderang inirekomenda ni Mang Igme kay Madam Lucy. Pasensya na't medyo tinanghali kami ng dating eh. Ikaw pala yon. Kanina ko pa nga kayo inihintay eh. Sandali, bubuksan ko lang tong gate. Ay, thank you, Pogi. O sige na, pasok na kayo. Pogi, di naman sa hinuhusgahan kita pero ikaw ba ang hardinero rito? Nako, hindi. Isa ako sa mga anak ng may-ari. Anak ka ni Madam Lucy? Oo. Nelson nga pala. Ikaw? Joyce. At ito naman si Megan, pinsan ko. Uy, pasensya ka na kung napagkabilang kitang hardinero Mukha ka kasing simpleng tao lang din na tulad namin. Ayos lang. Mahilig akong magtanim eh. Kaya ako ang nagme-maintain ito mga halaman ni Mama. Pasensya na rin kayo kung naabutan yung ganitong postura ko. Ay naku, okay lang no. Kahit wala kang pang itaas. At saka, pogi ka pa rin naman kahit may lupa ang mga kuko mo at puno ng pawis ang matipuno mong dibdib. Ang macho-macho mo nga eh. Nakakaya namang ibalandra tong katawan ko. Saglit lang Isusot ko muna tong t-shirt ko. Ay nako, huwag ka nang maya sa aming magagandang dilag. Mas maganda nga yung tanawin kung nakahubad baro ka eh. Psst, Meg, di ba uuwi ka na rin? Ha? Ay, bakit yun ako uuwi? Ikararating lang natin. Ang totoo niyan parang gusto ko munang tumambay dito hanggang mamaya Pero di ba pinababalik ka kagad ni Tito Argos? Malintikan ka na naman yan kapag ginabi ka na makauwi. Ang malala niyan, baka pati ako madamay sa galit niya at bigla na lang akong patigilin dito. Kailangan ko pa naman ng trabahong to. Ay, oo nga pala. Naalala ko. Ay, sige na. Inihatid ko nga lang pala tong si Joyce. O paano? Ikaw na bahala sa kanya, Pogi, ha, Nelson? Sana alagaan mo siya habang malayo siya sa amin. Walang problema. Nasa mabuting kamay tong pinsan mo. O paano? Aalis na ako, insan, ha? Kapag may oras ako, bibisitahin kita ulit. Dadala kita ng maraming prutas. Pati na rin tong si Sir Nelson. Naku! Yun kung makakauwi ka pa ng buhay. Ay, ano ka mo? Ay, ang ibig ko sabihin sana buhay ka pa pagkatapos ng sermon ng tatay mo. Ay, akala ko naman kung ano O sige, insan. Ingat ka sa biyahe, Magkita na lang ulit tayo pag uwi ko. Sandali lang, Megan. Yes, Nelson. Naisip ko lang, baka gusto mong patid na kita sa driver namin. Nakita mo naman siguro kanina kung gaano kahaba yung dinaanan nyo bago makarating dito sa mansyon. Ay, oo nga. Napansin ko nga malayo tong inyo mula sa sakayan Kaya nga, hindi ko tatanggihan yung alok mo Well, good decision. Sebastian, pasuyo muna ako saglit. Pakihatid naman tong magandang bisita natin Baka harangin to ng mga lasing na nagtatago sa talahiban. Mula sa likod ng palumpong ng makakapal na halaman, lumabas ang matangkad na lalaki na may hawak na malaking gunting na gamit sa pagtatabas ng damo. Gwapo rin ito at matipuno ang pangangatawan. Titig na titig sa akin si Sebastian
at para bang may pagbabanta sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Sa takot ko, napahawak ako sa braso ni Megan at bagyang napapikit. Oy, ayos ka lang? May masakit ba sa'yo? Wala namang masakit. Bigla lang ako nahilo. Paano ko uuwi kung ganyan masama pala ang pakiramdam mo? Hindi naman tumalala. Baka dahil sa init lang. O kaya naman dahil sa uhaw. Sobrang init kasi kanina sa tricycle eh. Sigurado ka? Pwede naman akong... Huwag ka na mag-alala, Megan. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ako na ang bahala kay Joyce. Sige na, sumama ka na kay Sebastian para hindi kayo abutin ng dilim sa daan. Okay. Malaki naman ang tiwala ko sa iyo, Nelson eh. Sana naman alagaan nyo ng mabuti tong pinsan ko ha, habang nagtatrabaho rito sa inyo. Wala kang dapat na ipag-alala. Sige na, lakad na kayo. Sebastian, huwag mong pababayaan ang bisita natin ha. Tumango lang si Sebastian at tahimik na sinenyasan ang pinsan ko. Kumindat muna ang hitad kong pinsan bago sumunod sa huli. Nang kami na lang ang naroon, kakaibang kilabot ang bumalot sa balat ko nang iginiya na ako ni Nelson papasok sa loob ng mansyon. Inilibot niya muna ako sa malawak na sala, sa kusina kung nasaan ang mahabang komedor na may tig-anim na upuan sa magkabilang gilid. Dinala rin niya ako sa likod bahay kung saan naroroon ang laundry area. Ganon din sa maid's quarter. At ipinakita niya pa sa akin ang pool area. Pagkatapos doon, ay saka pa lang kami dumiretso sa malawak na library na nagsisilbing kwarto at opisina ni Madam Lucy. Inaasahan kong matandang uugod-ugod ang makikita ko. Pero kabaliktaran ng lahat ng yun sa itsura ng babaeng nakatayo sa gitna ng malawak na opisina. Sobrang kinis niya. Hindi kulubot ang balat. At talagang nakakabighani ang maganda at elegante niyang postura. Nagmukha akong basahan kahit na disente at malinis naman ang suot ko. Pero sa kabila ng taglay niyang ganda, malamig ang kanyang mga mata at mabigat ang kanyang presensya. Parang tumatago sa kaluluwa ko ang talim ng tingin niya. Dahilan para balutin ako ng matinding kilabot. Takot ako noon, Kabanong, pero sa huli, pilit kong iwinaksi ang mga kakatwang naglalaro sa isipan ko. Mas matimbang ang pangangailangan ko ng pera kaysa sa anumang takot na namumuo sa dibdib ko. Mama, nandito no ang kapalit ni Annie. Inirekomenda raw siya ni Mang Igme. Magandang umaga po, Madam Lucy. Ako po si Joyce, ang bago niyong labandera. Mabuti naman narito ka na. Ang sabi ko kay Igme, dapat alas 5 pa lang ng umaga ay narito ka na. Heto't pinaghintay mo ko ng mahigit 3 oras. Tama ba ang ganyang pag-ugali? Pasensya na po talaga, Madam. Hindi na po mauulit to. May tipat lang. Yan ang hirap sa inyo mga mahihirap eh. Wala kayong pagpapalaga sa oras ng iba. Ang nasa isip nyo lang, laging mag-a-adjust sa sitwasyon nyo ang lahat ng tao. Mama, kumalma ka lang. Unang araw pa lang ni Joyce eh. Kaya patawarin niyo na ho siya. Sigurado naman ho akong hindi na ito mangyayari ulit eh. O kung kakalma, Aber. Alam mo ang pinakaayaw ko sa lahat yung mga taong makukupad. Kung akala ko nga'y hindi na ako sisiputin ng ingratang ito. Pwede ba naman yun? Di ba't nagpauna na ho kayo ng bayad sa tiyuhin niya? Nagpauna ng bayad? Ano pong ibig niyong sabihin, Sir Nelson? Nabayaran na ni Mama ang sahod mo para sa 1 taon mong pagtatrabaho rito. Teka, hindi ba nasabi sa'yo ni Argos ang tungkol doon? Wala po. Wala po siyang nabanggit sa akin. Ang sabi lang ni Tito pwede akong umuwi tuwing Sabado at Linggo. Ngayon, huwag mong sabihin hindi ka natutuloy sa trabaho mo porket hindi sumayad sa palad mo ang pera. Sobrang kapal na talaga ng mukha mo kapag ginawa mo yan. Hindi po. Tutuloy pa rin po ako. May sakit po ang mama ko eh. Kaya hindi ko pwedeng basta ibitiwan ng trabahong to. Nabanggit nga sa akin ni Igme ang tungkol sa kondisyon ng nanay mo.
Kaya nga nagpauna ako ng bayad. Pero tatandaan mo, hindi ako papayag na hindi ka mapakinabangan ng husto. Nakakala nyo nagtatay ako ng pera porket nakatira ako sa mansyon? Wala rin mo akong planong lokohin kayo, madam. Magtatrabaho po ako sa abot ng aking makakaya. Ay, dapat lang! Pero ngayon pa lang ha, binabalaan na kita. Huwag na huwag kang magbabalak tumakas o magnakaw. Dahil may kalalagyan ka sa akin. Hindi mo magugustuhang makit kung paano ako magalit. Mawalang galang na po. Pero kahit mahirap kami, hindi po ako pinalaking magnanakaw. Sinisiguro ko sa inyo na hindi ako makaka-interes sa anumang mamahaling gamit dito sa bahay ninyo. Nililinaw ko lang sa iyo dahil ayaw ko sa mga tatanga-tanga. Ako, tumataas ang presyon ng dugo ko dahil sa iyo. Nelson, iabot mo nga sa akin yung inumin ko nang gumaan-gaan naman ang pakiramdam ko. Mabilis na tumalima si Nelson. Kinuha nito mula sa personal ref ang malaking bote na may lamang kulay pulang inumin at saka ibinigay sa amo ko. Nakakadiri ang itsura ng inumin at hindi ko mapigilang mapangiwi habang tinutunggayo ni Madam Lucy. Para siyang sabik na sabik sa paghigop at napapapikit pa nga siya habang sinisimot yon. Hindi ko alam kung bakit para siyang uhaw na uhaw gayong hindi naman mainit doon. Nang tuluyang maubos ang inumin, maingat na kinuha ni Madam ang tissue sa may mesa at maarting pinahid ang kumalat na likido sa gilid ng bibig nito. Pasensya mo na si Mama ha. Ipagkamaldita talaga yun eh. Huwag sanang sasama ang loob mo sa kanya. Hindi naman po ako maramdamin, sir. Ang hiling ko lang sana hindi umabot sa pisikal na pananakit ang init ng ulo ni Madam. Hindi sa tinatakot kita ha. Pero may pagkabayolente talaga ang mama ko. Nung bata pa kami, madalas niyang ikulong si Sebastian sa basement. Tapos, babalikan niya lang kung kailan niya gusto. Kaya, hanggat kaya mo ha, ikaw lang ang mag-adjust sa topak niya. Pwede kong malaman kung makaano-ano kayo ni Sebastian? Magkapatid kami sa ama. Nung namatay si Papa sa isang car accident, ipinahanap ni Mama si Sebastian at kinupkop, binihisan at pinag-aral. Pinakain. Isang anak sa labas na binigyan ng marangyang buhay. Bilib nga ako kay Mama dahil naging mabait pa rin siya sa kabila ng lahat ng konsumisyon at paghihirap niya habang palihim na nakikipagkita si Papa sa pesting nanay ni Sebastian. Ayos parang palabas sa TV pa lang ang kwento ng pamilya niyo. Nasaan na yung nanay ni Sir Sebastian? Pinatay na. Po? Sino pumatay sa kanya? Ha? Ang ibig kong sabihin patay na siya. 5 taon na siyang nakalibing sa mausoleo ng pamilya. Ang lungkot pala ng buhay ni Sir Seb, no? Hindi mo na siya kailangan tawagin, sir. Ayos na yung i-address mo siya sa pangalan niya. Bakit naman ganon? Di ba pareho ko naman kayong amo? Bakit ganon lang ang itatawag ko sa kanya? Dahil sampid lang siya. Sa puntong yon, kitang-kita ko kabano kung paano naging matalim ang mga mata ni Sir Nelson at ganon din ang pagbabago sa kanyang mga kuko. Animoy, tumulis ang mga yon. Nagkulay itim at napaligiran ng makapal na balahibo ang kamay nito. Saglit akong pumikit at pagmulat ko, maamo na ulit ang mga mata ni Sir Nelson. Hindi ko alam kung dahil ba sa gutom, sa pagod, o imahinasyon lang ang lahat ng yon. Pagbalik namin sa laundry area, itinuro sa akin ni Sir Nelson kung saan nakalagay ang mga sabon at iba pang piling gamit para sa mga damit ni Madam Lucy. Pag-alis ni Sir Nelson, sinimulan kong pag-iwahiwalayin ng mga damit. Pero napatakip ako ng ilong dahil amoy bulok na karne at natuyong dugo ang mga yun. Gamit ang isang kamay, iwinagwag ko ang isang bestida at biglang napatili ako dahil walang habas na nagtalsika ng malilit na uod galing doon. Nakakadiri! Bakit may uod to? Yan ba? Sir, akala ko nakaalis na ho kayo.
Oo, nakaalis na ako. Bumalik lang ako dahil narinig kong sumigaw ka eh. Takot ka pala sa ganyan? Hindi naman sir. Nagulat lang ako kung bakit may uutong bestida ni madam. May uod yan dahil sa natuyong mansya ng dugo. Sir, dugo ho ba yung mga yan? Nagkatay kami ni Seb ng baboy nung nakaraan dahil ayaw ni Mama ng mga nabibili sa palengke. Gusto niya yung sariwa at di kalidad na karne. At dahil nga madalas siyang manood kapag nagkakatay kami, kaya yun, natalsi ka ng bestida niya. Tapos, sumabay naman yung paglalayas ng labandera kaya mabaho na. Kaya pala amoy bulok na kasi ilang araw nang nakatambok dito sa hamper. Sir, matanong ko lang, araw-araw ho ba kayong nakakatay ng baboy? Mga 3 beses sa isang linggo. Ganon kadalas? Kaya pala mataas ang presyon ni Madam Lucy dahil mahilig siyang kumain ng karneng baboy. Lahat kami mahilig sa karne. Pwera lang si Sebastian. Hindi rin niya kayang kainin ng mga hayop na siya mismong nagkatay eh. Kaya madalas, gulay at prutas ang kinakain niya. Ibig bang sabihin, meron kayong farm dito mismo sa loob ng solar nyo? May poultry, piggery, at malawak na taniman ng iba't ibang gulay at prutas. May mga alaga rin po ba kayong kabayo? Meron. O siya, gawin mo na lang ang trabaho mo para mawala na yung mabahong amoy. Ngayon ka lang magre-reklamo tungkol dyan, pero sigurado akong masasanay ka rin katagalan. Sige sir, lalaban ko na po ang mga to para matuyo rin kaagad. O siya, ayusin mo na yan ha, para hindi ka masabo ni Mama. Babalik na ako doon kasi itatanim ko pa yung mga bagong dating na binhi kahapon. Tsaka yung mga itong mga nakasampay dyan, tagal na nakasampay yan dyan. Pakikuha na, naulan na natuyo na lang uli yan sa arawan eh. Naiwan akong nakatulala sa mga labahin. Hindi naman talaga ako madaling mandiri pero noong mga sandaling yon kabanong, naalala ko ang sinabi ni Tito Abraham tungkol kay Madam Lucy na matapobre nga ito at mahilig manakit. Maling-mali na tinanggap ko ang trabahong yon pero huli na para pagsisihan ko ang naging desisyon ko. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang matapos ako sa paglalaba. Dahil sa pagod, hindi na ako kumain ng hapunan at sa halip natulog na lang. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa mga kalampag na nagbumula sa kung saan. Bumangon ako at maingat na naglakad sa madilim na pasilyo. Habang sinusundan ko ang pinagmumulan ng ingay, lalo namang tumindi ang kilabot na gumagapang sa buong katawan ko. Sa tulong ng kaunting liwanag ng malamlam na liwanag ng poste sa labas, naaninog ko mula sa bukana ng kusina ang isang bulto. Nakatitig ito sa bilog na buwan at parang may nilalanghap na kung ano mula sa mga kamay nito. May tao ba dyan? Nakatakas pa ang hayop na babae. Hindi bale. Nakayot ko naman ang tiyan niya. Napakasarap talaga ng dugo ng buntis. Madam Lucy, ginagawa niyo dyan sa tapat ng bintana? Ano't gising ka pa? Sinasabi ko na nga ba eh. Balak mong mag-umit ng tirang pagkain, ano? Hindi po, madam. Naalimpungatan po ako dahil narinig kong may kumalampag. Pumunta lang po ako dito para alamin kung anong dahilan ng ingay eh. Hala, may nangyari po ba? Bakit po may dugo kayo sa damit nyo? Ayos lang po ba kayo? Nasugatan po ba kayo? May mga magnanakaw na nagtangkang pumasok kanina. Hindi naman ako nasaktan, kundi yung isa sa mga pesteng yon ang nasaksak ko. Ito nga sumirit sa akin yung dugo niya. Naku, nasa na sila? May tutulong po ba ako? Huwag ka mag-alala. Pinasundan ko na kay Sebastian. Sige na, huwag ka na makialam dito. Magpahinga ka na ulit. Kayo po, hindi pa ba kayo magpapahinga ulit? Hihintayin kong bumalik si Sebastian. Kailangan maparusahan ng mga hayop na yon. Hindi ako makakatulog hanggat hindi ko sila nahuhuli ng buhay. Gusto niyo po, samahan ko kayo dito hanggang makabalik sila? Tulungan kitang maglinis ng... Hindi na! Hindi pwede nandito ka. Bumalik ka na lang sa kwarto mo kung ayaw mong dukutin ko ang mga mata mo.
Kilos na! Bilis! Opo, madam. Ito na, paalis na po ko. Ingratang to. Kung hindi ko pa alam dudukot lang naman siya ng makakain sa kabinet. Bobo na nga patay gutom pa. Halos madapa ako habang tumatakbo pabalik sa kwarto ko, Kabanong. Padarag kong isinara ang pinto at saka ikinandado. Habol ko pa rin ang aking hininga hanggang sa makahiga sa kama. Yung puso ko parang lalabas mula sa dibdib ko dahil sa labis na takot kay Madam. May kutob akong tama nga ang pinagsasasabi ni Tito Abraham tungkol sa kababalaghang nagaganap doon. Kaya naman napagdesisyonan kong imbestigahan ang misteryo sa likod ng pagkatao ng amo kong weirdo. Pero lahat ng plano ko ay naunsyami dahil sinalubong agad ako ni Madam Lucy ng panibagong basket ng labada kinabukasan. Kasama na roon ang damit na suot niya nung nakaraang gabi. Hindi ka kakain hanggat hindi mo natatapos sa mga yan. Opo, madam. Bago mo simulan yan, sinupin mo muna itong mga pinaglaban ko kahapon. Tapos dalhin mo sa kwarto ko at doon mo mismo plansyahin. Babantayan kita habang ginagawa mo yan. Pero marami po ito, madam. Baka abutin mo ako ng kalahating araw sa pamamalansya pa lang. Bakit? Nagre-reklamo ka? Ha? Hindi pa po kong hampasin ng panungkit. Susunod naman po ako sa utos niyo, madam Kulang pa yan. Ang dapat sa'yo, eto, kainin ng sabon. Awa niyo naman po, wag naman po. Ang dapat sa mga pesteng tulad mo, bumula sana ng hustoy ang bibig mo at nang hindi ka na makapagreklamo. Bakit di po ito ginagawa sa akin, madam? Nagtatanong ka ba talaga? Ang kapal ng mukha mo magreklamo Binayaran ko ng serbisyo mo, punyemas ka, ha? Tama po. Okay sa akin, madam. Marami na pong nalagas dyan mula nang tumira ko rito. Ano po? Bakit? Nagre-reklamo ka? Dahil ka mo matatagalan ka mamalansya? Dahil dyan, ikaw ang paplansyahin ko ngayon. Ganyan kainit ang ulo ko sa'yo. Damin mo ang bawat laplos. Tanta! Tama na po, Diyos ko. Hindi po pinakso ang likod ko. Aray! Talagang ayaw mong tumigil, ha? Gusto mo pa, no? Sige, eto ba? Paano, madam? Tama na! Paulit-ulit niyang pinaso ang mga braso ko, hita, binti, at pati na rin ang mga daliri ko. Sinubukan ko siyang itulak pero sobrang lakas niya, Kabanong. Ni hindi ako nakawala sa maigpit niyang pagkakahawak na labis kong pinagtakan. Hindi pa ako nakabawi mula sa mga matinding pagkakapaso nang walang habas niyang ibinuhos sa akin ng isang bote ng alkohol bago ako sinipa sa tagiliran. Wala akong ibang nagawa kundi sumiksik sa isang sulok at umiyak ng umiyak. Tumawa pa si Madam Lucy habang umiinom ng kulay pulang likido na naroon sa ibabaw ng kabinet at nakamasid sa akin. Ano? Magre-reklamo ka pa? Di na po, madam. Gagawin ko na po lahat ng ipinag-uutos nyo. Basta itigil nyo na po ang sa akin. Ang sarap mong panoorin habang nagmamakaawa Kung ganyan ka ba naman palagi, di hindi ka malilintikan sa akin. Sorry po. Tuwarin niyo po ako, madam. Hindi na ako uulit. Tingnan natin sa mga susunod na araw kung hanggang saan ang itatagal mo. O ano bang hinihintay mo? Simulan mo na ang pagtatrabaho. Hindi kita binayaran para magpasarap habang naririto. Dinuraan pa ako ni Madam Lucy sa muka bago niya ako iniwang nakahiga sa sahig. Dahil sa tindi ng mga paso sa katawan ko, gumapang ako sa sahig at pilit na tumayo. Umiikot ang paningin ko dahil nalalasahan ko pa rin ang sabon sa bibig ko, kaya bumagsak ako sa banyong naroon. Gumapang ulit ako hanggang sa maabot ko ang gripo. At napahiyaw ako sa apdi nang salukin ko ang tubig mula sa timba at nagmumug mula sa tabo. Sa kabila ng panghihina,
nagawa ko pa rin mamalansya at maglaba ng araw na yon. Nang sumapit ang gabi, isang kapirasong tinapay at malamig na kape lang ang ibinigay ni Madam Lucy para sa hapunan ko. Halos hindi ko malunok ang pagkain dahil sa tindi ng sama ng loob sa bruha kong amo. Sa gabi, hindi ako dinalo ng antok dahil mas lamang ang hapdi ng mga sugat. Pinakamatindi at pinakamalaki ang paso sa likod ko. Kaya natulog ako nang nakaupo. Wala ni isa sa mga tao roon ang nagbigay man lang sa akin ng kahit na anong gamot para maibsan ang kirot ng mga sugat. Sa paglipas ng mga araw, mas lumala ang pang-aabuso ni Madam. Araw-araw, kalbaryo ang dinanas ko sa bayolente kong amo. Pero nanatiling bulag at bingi ang mga nakatira sa mansyon. Para silang mga robot na sunod-sunuran sa lahat ng sabihin ni Madam Lucy. Nung dumating nga ang araw ng Sabado, nagpaalam ako para makauwi muna sa amin. Pero isang malakas na sampal ang natanggap ko sa kanya. Isang buwan na akong namamalagi doon nang magkaroon ako ng mataas na lagnat. Na-impeksyon ang mga sugat ko. Kaya napilitang magpapunta ng doktor sa mansyon. Sinabi ng doktor na dalhin ako sa ospital. Pero hindi pumayag si Madam Lucy. Kahit hindi pa maayos ang kondisyon ko, pwersado kong nagpatuloy sa paglalaba. At sa tuwin ay puno ng bahid ng dugo ang mga damit ng matandang bruha. Joyce! Joyce! Halika nga rito saglit! Bilisan mo! Madam, bakit po? At may patak ng bleach itong blusa ko! Hindi kasi ako makapagpusot na maayos dahil sa mga sugat ko sa kamay. Kaya gumamit na po ako ng pantanggal ng mantsa. Mas mahal pa sa buhay mo ang presyo ng blusang ito! Tapos sinira mo lang? Palibasa kasi wala kang utak! Tatanga-tanga ka! Madam, kahit hindi niyo na po ako pakainin ngayong araw, basta huwag niyo na po akong saktan ulit. Umaasa ka pa talagang makakaligtas ka sa kastigo kayong binaboy mo itong damit ka? Halika rito! Pinawa mo na, madam! Uwiin mo na ako! Hindi mo na kaya magtrabaho para sa inyo! Ano? Magsusumpo ka sa mga pulpol mong kamag-anak? Ibubuking mo kung ano ang mga ginagawa ko sa'yo? Wala po akong pagsasabihin kahit na sino. Parang awa mo na, madam. Hindi pa ako magaling eh. Kahit hindi nyo na ako bigyan ng pera, basta palabasin nyo na lang ako rito. Kilala ko ang likaw ng bitukan ninyo, mga hampas lupa. Alam kong gagantihan mo ako kapag sa oras na makawala ka rito. Kaya hindi ka makakalis hanggat hindi ko sinasabi. Awa po kayo sa akin, madam. Hirap na ako makisama sa inyo. Uwi niyo na po ako, pakiusap. Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri ang kulubot mong kamay. Nandidiri kayo samantalang kayo naman ang dahilan kung bakit nagkaganito ang balat ko. Talagang, Nelson! Akin natin ko. Kulang sa bugbog ang walang yang ito. Mama, heto po oh. Puro konsumisyon ang binibigay mo sa akin. Pare-pareho kayo. Katapos ko kayong tulungan, bihisan at palamunin, ganito pa ang igaganti ninyo. Madam, tama na po. Hindi po ba ako pinahihirapan ng ganito? Hindi tumigil si Madam Lucy kahit anong pakiusap ko. Humahalakak pa siya habang tuloy-tuloy sa paghagupit sa akin. Kung saan-saan tumatama ang latigo hanggang sa mawalan na ako ng ulirat. Nagising akong nasa loob ng isang madilim at malamig na kwarto. Sobrang sakit ng katawan ko at halos gumapang ako sa sahig. Alam kong yun na ang katapusan ko at kailanman hindi ko na makikita si nanay. Umiyak ako ng umiyak at tinanong ko ang Diyos, mahal pa ba niya ako gayong puro pasakit at pagdurusa ang nararanasan ko? Pasuko na talaga ako, kaabanong. Hanggang sa marinig ko ang pamilyar na boses sa paligid. Megan? Boses ni Megan yun ah. Joyce, nandito ako sa kabilang selda. Selda? Anong... nakakulong ba tayo?
Kinulong ako ng hayop na si Bastian na yon dito sa basement. Kailan ka pa nandito? Mula pa nung dumating tayo rito. Imbis na makauwi, dito ako dinala ng walang yang lalaking yon. Sinaktan ka rin ba nila? Araw-araw ako sinasaktan at pinahihirapan ni Madam Lucy. Hindi rin ako pinapakain at pinapainom. Mas masaol pa sa hayop ang trato nila sa akin. Miski ako, hindi ako nakalampas ng pagmamanupit ni Madam Lucy. Pinaso niya ako ng plancha. At kung ano-ano pa. Napakasama na matandang yon. Hirap na ako, Joyce. Gusto ko na makalis sa impyernong lugar na ito. Gusto ko na umuwi sa atin. Mga hayop sila. Bayaran nila ang lahat ng masasamang ginawa nila sa atin. Gagantihan ko sila lalong-lalo na si Madam Lucy. Paano mo gagawin yon? Mga aswang sila, Joyce. Ano? Aswang? Ibig sabihin, totoo yung hinala ni Lolo Abraham? Oo. Nakita ko mismo kung paano nila kinata yung buntis nung isang gabi. Walang kalaban-laban yung babae habang sigaw ng sigaw. Nakakadiri. Para ako mababaliw sa tuwing naaalala ko kung paano nila pinag-agawan ng mga laman loob nila. Kung paano hinigop ni Madam Lucy yung fetus sa loob ng tiyan nitong wakwak. Dito mismo sa harapan ko. Saan? Paano mo nakita? Itong basement na nagsisilbing slaughterhouse nila. Hindi mo lang makita ang mga bahid ng dugo sa pader dahil madilim eh. Pero bukas, bubulaga sa iyo nakakadiring katotohanan. Kaya napakalansa rito. Hayaan mo, makakaganti rin tayo sa mga hayop na yon. Sigurado akong tayo ang isusunod nila. Ayoko maging hapunan ng mga pesting aswang na yon, insan. Ayoko mamatay. Kung bahala, huwag kang susuko, insan. Tatakas tayo. Inubos ko ang lakas ng pag-iisip ko sa paraan kung paano kami makakaalis ni Megan doon. At nang sumikat ang araw, solido na ang planong hinabi ko sa buong magdamag. May kaunting liwanag na sumisikwat mula sa maliit na siwang sa pader. Kaya nakita ko ang mga bakas ng tuyong dugo sa marungis na pader. Noon ko lang din napansin na magkatapat ang lugar namin ni Megan. Payat na ang pinsan ko at maraming sugat ang mga paa niya. Giray-giray na rin ang damit at pantalon niya. Sa puntong yon, lalong nagningas ang galit sa puso ko para kay Madam Lucy at sa mga anak niya. Lintik lang ang walang ganti. Hindi na yata ako magtatagal, Joyce. Kung sakaling ikaw lang ang makatakas, magsumbong ka kagad sa mga pulis para ma-rescue ako mula rito. Mangako ka, Joyce. Bigyan mo ako ng maayos na libing para hindi maging salbahin lang kaluluwa ko. Ano ka ba? Huwag mong sabihin yan. May naisip na akong paraan. Sabay tayong aalis dito, pangako yan. O sige, buhati mo na lang ako pag nangyari yon. Kasi hindi na talaga kaya ng beauty ko ang pagod, gutom at... Maya-maya, may narinig silang sumipol. Shh! May tao yata. Oh, ano? Kumusta mga alipin? Ano? Nakapag-banding ba kayo ng maigi ng pinsan mo? Ayup ka! Wala po kami rito! Oh, kalma ka lang, Joyce. Kung ako sa'yo, ire-reserba ko natitirang lakas dahil kailangan ka namin sa bahay. Sasabihin mo demonyo ka. Di ba't piniyag niyo na nga ako rito? Lumayas ang kusinera eh. Kaya ikaw na rin ang maghahanda ng pagkain niya. Bukas na ang selda. Labas na, bago pa uminit ang ulo ko sa'yo. Lumayas o pinatay niyo? Wala kang pakialam kung ano man ang ginawa namin sa kusinera. Tayo na dyan. Baka hindi kita matansya eh.
Maraas na hinaklit ni Nelson ang braso ko at kinaladkad ako palabas ng selda. Ilang beses kong tinawag si Megan pero hindi siya nagising. Iyak ako ng iyak habang kinakaladkad ako ni Nelson. Hindi na ako nanlaban, Kabanong, at sa halip nagpatianod na lang ako hanggang sa tuluyang kami makalabas roon. Nasilaw ako sa matinding sikat ng araw at parang asidong hapdi ng tama nito sa mga sugat sa balat ko. Ano ba? Napakubad mo naman! Bilis-bilis mo naman! Sensya ka na, masakit pa kasi itong mga sugat ko eh. Kaya di ako makasabay sa'yo. Kasalanan mo rin naman niya kung bakit nasaktan ka ni Mama eh. Dapat talaga papatayin ka na namin eh. Kaya lang nagbagong isip niya. Kaya yung kusinera na lang ang inuna namin. Paano niyo naatim na manakit ng mga inosenteng tao? Kasalanan namin sa inyo. Bakit kamo namin ginagawang pagpatay? Simple lang. Tulad nyo, kailangan rin naming mabuhay para magpatuloy ang lahi namin. Bakit hindi nalang mga hayop at kainin nyo? Dahil mas masarap ang karne ng tao. Mas matamis ang dugo at mas malinamnam ang pinakuloang sabaw ng mga buto-buto ninyo. Mawa niyo na. Pawalan niyo ang pinsan ko. Pwede ko siyang pakawalan kung magpapakabait ka at kung hindi ka na magtatangkang takasan ako. Patawanin niyo po ako, madam. Alang-alang sa kaligtasan ni Megan, hindi ko na po kukontrahin ang lahat ng gusto niyo. Mainam. Mula ngayon, hindi ka lang labandera, kundi ikaw na rin ang personal kong kusinera. Sige na, Nelson. Pakainin mo muna ang hampas lupang yan bago dalhin ulit sa opisina ko. Opo, Mama. O ano, lakad na. Swerte mo't good mood siya ngayon, ha? Palagay ko nasiyan siya sa atay at puso ng kusinera kagabi. Suka kayo! Wala ka na magagawa. Tanggapin mo na. Hindi ka na makakalis dito sa mansyon. Matuto ka ng makibagay sa amin dahil ito na ang buhay mo mula ngayon. Dinala nga ako ni Nelson sa kusina kung saan nakahanda ang maraming pagkain sa mesa. Puro prutas, minatamis at manok ang nakahain. Kaya sinunggaban ko ang mga yon. Nakabantay si Sebastian habang nanginginain ako roon. Wala akong pakialam kahit matalim ang tingin niya sa akin. Dahil mas lamang ang labis na gutom at pagkauhaw sa katawan ko. Nang matapos akong kumain, hinayaan nila akong makapagpalit ng damit at saka pinapunta sa opisina ni Madam Lucy. Doon, ipinakita sa akin na matanda ang isang sikretong kwarto sa likod ng malaking bookshelf. Doon pala nakatago ang iba't ibang pugot na ulo ng mga tao na ginawang taxidermy. Ang ilan ay nakalawit ang dila at nakaluwa ang mga mata. Sinabi niyang yun ay pag-aari ng mga dating labandera, katulong at kusinerang nagtrabaho sa mansyon. Mga kawawang biktima ng ganid at hayop na aswang. Nakakadiri at nakakapanghina. Halos maduwal ako, pero pinigilan ko ang sarili ko. Maganda ba ang koleksyon ko, Joyce? Opo, madam. Ganyan na kahihinatnan mo kapag patuloy kang magmamatigas at magtatangkang gantihan ako. Ilang beses ko bang sinabi sa inyo, wala akong balak gumanti sa inyo. Katulad nyo, mahal ko rin ang buhay ko. Kaya hindi na ako gagawa ng kahit ano makakasama sa kapakanan ko. O siya, sige. Paniniwalaan kita. Nauuhaw ako. Kunin mo ang inumin ko doon sa ref. Opo, sandali po, ma'am. Ito po, oh. Napakabalinamnam talaga ang dugo ninyo, mga tao. Gusto mo bang malaman kung kaninong dugo ito? Kanino po, madam? Sa asawa ng buntis na kinatay ng mga anak ko nung isang gabi. Gusto mo bang tikman? Ayoko po, madam. Parang awa niyo na po. Huwag niyo na po sana akong piliting tumikim ng dugo o laman ng tao. Hindi ko kayang sikmurain yan. Hindi na kita pipilitin. Dahil alam kong darating ang araw na ikaw mismo ang magmamakaawa sa akin para makatikim ng mga ito.
Hintay ka lang. Magiging katulad ka rin namin, Joyce. Hindi. Hindi ako magiging aswang tulad ninyo. Mamamatay ka sa kamay ko. Langya ka, matanda ka. Ah, may sinasabi ka? Wala po. Wala. Ah, naubos ko na ito. Salinan mo ng bago galing sa itim na pitchel para may reserba ko mamaya kapag nagmeryenda ko. Iiwan na kita rito at kailangan ko pang bumisita sa poultry. Maraming bibili ng itlog ngayon. Kaya isasabay ko na ang paghahanap ng hapunan namin. Sige po. Ako na pong bahala dito, madam. Mabilis kong ikinandado ang pintuan pagkalabas ng demonyo kong amo. Pagkatapos, naghalughug ako sa mga drawer para maghanap ng kahit na anong pwedeng ihalo sa inumin ni Madam. Puro dokumento ang naroon, pero hindi ako sumuko. Hanggang sa nakita ko ang isang bote ng alkohol na nakasiksik sa pinakagilid ng kabinet. Ibinuhos ko ang lahat ng laman ng bote direkta sa inumin ni Madam at nilagyan ko rin yun ng nakita kong bleach sa banyo. Alam kong masama ang ginawa ko, pero ang lasunin siya na lamang ang tanging naisip ko para matapos ko ang kasamaan niya. Bagya kong inalog ang tumbler bago ko inilagay yun sa ref. Tingnan na lang natin kung hindi ka pa mamatay rito. Joyce! Andiyan ka ba sa loob? Nako, nariyan pa isang diablo. Kailangan ko linisin ang kamay ko para hindi maamoy itong alkohol. Joyce! Bakit mo ba nilalak rito? Ano ba? Buksan mo tong pintuan! Sandali lang, sir. Naglilinis po ako ng banyo. Palusot pa tong hampas lupa na to. Ano ba? Putya naman oh! Sandali lang, sir. Yan po, oh. Bubuksan mo rin pala eh. Sir, wala po akong balak na magnakaw dito, ah. Sus, sabi mo na ang totoo. Balak mong nakawin ng mga milyones ni Mama no dyan sa kahadiyero niya. Ho? Hindi ko nga po alam na may kahadiyero pala dito eh. Sadyang natagalan po kasi inutusan ako ni Madam na asikasuhin ang inumin niya para meron siyang makonsumo kapag nagmerienda siya mamaya. Ang totoo niyan eh, kalalabas lang niya bago kayo dumating. Tatanungin ko si Mama at kapag nalaman ko nagsisinungaling ka eh, malilintikan ka sa akin. Hindi po ako nagsisinungaling, sir. Malalaman ko yan kapag nag-usap kami ni Mama. O sige na, bumaba ka na ron sa laundry area dahil nakatambak na yung mga labada mo doon. Sige, sir. Aalis na po ako. Ay, siya nga pala. Nagising na yung pinsan mo ha. Pero hula ko eh, malapit na rin siyang malagutan ng hininga. Sir, maawa naman po kayo kay Megan. Bigyan niyo naman po siya ng kahit kaunting pagkain at inumin. Sobra-sobra na yung mamulupit niyo sa kanya eh. Pag-iisipan ko pa kung anong gagawin ko dyan. O ano? Tinatayo-tayo mo dyan. Kilos na! Napakabaho na ng labada mo. Mabilis kong tinapos ang paglalaba. Bala ko pa sana magpahinga kahit saglit pero ipinatawag ako ni Madam Lucy para ihanda ang merienda niya. Kinuha ko naman ng pagkakataong yon para lagyan ng lason para sa daga ang pinakuloang sabaw na may tinadtad na buto ng tao. Tuwang-tuwa pa ang mata ko na matanda nang ihain ko yun sa kanya. Maayos po ba yung pagkakaluto ko, Madam? Oo, malasa siya. Mabuti naman at nagustuhan niyo po ang sabaw. Pwede kang tumikim kung gusto mo. Ay, salamat po pero hindi naman po ako gutom eh. Ay, ikaw ang bahala. Tumayo ka lang dyan at panoorin mo akong kumain. Sige po, Madam. Pinanood ko nga siya habang sarap na sarap sa paghigop ng sabaw. Lingid sa kanya, inaabangan kong makita kung paano siya mangisay kapag gumalo na ang lason sa mga ugat niya. Bawat subo at lagok niya ay katumbas ng malakas na kabog ng dibdib ko. Halos paubos na ang sabaw at inumin niya pero wala man lang epekto sa kanya ang mga pinaglalalagay ko ron. Kinikilabutan ako sa katotohanang napagtanto ko kabanong. May agimat si Madam Lucy.
isang pangontra gamit ang tipikal na aswang para hindi ito madaling mamatay. Sa paglipas ng mga araw, kung ano-anong uri ng laso nang nilalagay ko sa pagkain at inumin niya, pero walang tumatalab alinman sa mga yon. Kasabay noon ay tuloy-tuloy pa rin ang pisikal na pag-aabuso niya sa akin at kay Megan. Isang hapon noon, nagluto ko ng tanghalian niya at nilagyan ko yun ng sandamakmak na dinurog na ipis, uod at durog na tae ng kabayo. Pero bigo pa rin ako dahil wala man lang bakas ng panghihina si Madam Lucy. Ang tibay ng sikmura ng hayop na to. Di bale, sa susunod, mas malakas na uri ng laso ng ilalagay ko sa pagkain at inumin niya. Yung tipong tuluyan na siyang malalagutan ng hininga. Ay naka, ang sarap talaga. Busog na naman ako. O ano, titig na titig ka sa akin. Halika rito. Ligpit mo na itong pinagkainan ko. Nariyan na po, madam. Inaantok na ako bigla. Iidlip muna ako para makabawi ako ng lakas. Ay teka, naalala ko. Kunin mo kay Sebastian ng mga bagong katay na karne at yun ang ihanda mo mamaya para sa hapunan ko. Dapat nakahanda na ng mga yon pagkagising ko, ha? Maliwanag? Opo, madam. Ako na po ang bahala sa lahat. Sasarapan ko ang kakaluto para masihan kayo. Alam mo, ang alam ko nung una maglalaba lang ang alam mong gawin. Pero napatunayan mong magaling ka rin pala magluto. Katunayan nga niyan hinahanap-hanap ko ang mga luto mo. Salamat po, madam. Gagalingan ko pa para hindi niyo ako palitan. At sino nagsabing papalitan kita? Tandaan mo, abonado pa ako sa ipinuhunan ko sa iyo. Alam ko nagtanda ka na dahil sa mga pilit na nariyan sa buong katawan mo. Kaya tiwala kong hindi mo nilalagyan ng kung ano-ano ang pagkain ko. Sa wakas, unti-unti ko nang nakukuha ang loob mo. Hindi magtatagal, mamamatay ka rin sa mga kamay ko. Pagdating ng 6:00 ng gabi, sinamsam ko muna ang mga sinampay at tinupi. Pagkatapos, pinuntahan ko si Sebastian sa piggery para kunin ang mga karning pinakukuha ni Madam Lucy. Bago bumalik sa mansyon, nadaanan ko ang mga bunga ng bawang na nakatago sa sulok ng parte ng kulungan ng mga manok. Kumuha ko ng marami saka umuwi. Dahil walang asin sa kusina ni Madam, tinadtad ko ng pinong-pino ang mga bawang at inihalo ko ang lahat sa sabaw ng karne. At ang iba naman ay ipinalaman ko ng makapal na hiwa at saka inihaw ang mga yon. Tulog pa rin si Madam Lucy nang matapos ko na ang pagluluto. Kaya nagpuslit ako ng ilang pirasong prutas at malaking bote ng tubig bago ko dinala ang mga yon kay Megan. Swerte namang nakalimutang ikandado ni Nelson ang kahoy na gate na nagsisilbing trangkahan ng basement. Kaya madali akong nakapasok. Meg, nandito ako. Joyce, hindi kita makita, madilim. Ikaw ba yan? Oo, ako nga ito. Diyos ko, anong nangyari sa balat mo? Bakit ganyan ang itsura mo? Bunga yan ng walang hapas na pananakit sa akin ni Madam Lucy. Hayop talagang pamilyang yon. Alam mo, kahit madilim ngayon, kita-kita ko ang balat mo, grabe. Huwag mo nang pansinin ng mga yan. Butit buhay ka pa nga, insan. Akala ko talaga sumuko ka at iniwan mo na ako eh. Ay siya nga pala, may mga dala akong pagkain. Heto, kunin mo. Salamat at binalikan mo ko, insan. Medyo maayos na ang pakiramdam ko dahil nakainom na ako ng tubig. Nag-iisip na nga rin ako kung paano kita tutulungan para tuluyan na tayo makaalis dito eh. Pumuslit lang ako habang tulog ang impakta. Sige na, kumain ka na muna at babalik na ako sa mansyon. Teka, ano ng plano mo? Sinubukan ko siyang lasunin pero walang talab. Niya hindi man lang nagsuka o nahilo. Ang tibay ng sikmura ng hayop na yon. Ngayon naman, nilagyan ko ng maraming bawang ang pagkain niya. Sana lang gumana naman to mamaya.
Naalala ko, may sinabi si Lolo noon. Pwedeng gumamit ng buntot pagi o kaya naman holy water para matalo ang aswang. Saan naman tayo maghahanap ng buntot pagi rito, Aber? Yun nga mismo ang problema Sandali, naalala ko. May sinabi sa akin si nanay dati tungkol sa tatay ko. Ang sabi niya, isang manunugis ng aswang si tatay. At kaya sila nagiwalay dahil mas pinili ni tatay na gawin ang mga misyon nito. Kaya hindi ko siya nakilala o nakasama habang lumalaki ako. Kung ganon, nananalitay sa dugo mo ang pagiging manunugis. Paano kung lagyan mo ng patak ng dugo mo ang pagkain ng pesting aswang na yan? Baka dugo mo talaga ang laso na papatay sa hayop na yon. At kung hindi pa rin gumana, Paano malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? natatakot ako, Meg. Kapag nabuking ni Madam ang plano ko, lagot na talaga tayo. Yun na lang ang naisip ko, Joyce. Kung hindi talaga uubra, lumaban na lang tayo ng pisikal. Handa na ako makipagsuntukan sa mga peseng anak ni Madam Lucy na yan. Magpapakalalaki talaga ako. Gagawin mo talaga yun? Oo naman. Hindi na ako takot sa kanila. Kahit ibalandra pa nila mga muscles nila at saka abs nila sa akin. Nakulong ka na't lahat, pero hindi mo pa rin makalimutan yung mga abs ng mga aswang na yun. Hindi na ako magiging marupok sa kanila, no? Sa tindi ng mga hirap na dinanas ko. Kayang-kaya ko nang pumatay ng aswang anumang oras. O sige, gagawin ko na. At ikaw, bumawi ka na ng kain ha, para may sapat kang lakas kapag nilabanan natin sila. Paano? Balik na ako sa mansyon at baka nagising na yung Madam Lucifer na yon. Tumakbo ko pabalik sa mansyon at ganun na lang ang gulat ko nang namataang pababa ng hagdan si Madam Lucy. Pasimple akong pumasok at nagkatinginan kaming dalawa. Pagkatapos, sinenyesan niya akong kunin ang inumin niya mula sa kanyang opisina. Nagmamadali kong sinunod ang utos niya. Sa opisina ni Madam, kinuha ko ang cutter at hiniwa ko ng bahagya ang kamay ko at saka pinataka ng sarili kong dugo ang inumin niya. Tahimik akong nanalangin na sana'y gumana yon para matapos na ang paghihirap namin ni Megan at para na rin maiganti namin ang lahat ng mga inosyenteng naging biktima nila. Bakit katunganga ka dyan sa inumin ko? Nandiyan na pala kayo, Madam. Nainip ako kaya sinundan na kita. Ano bang tinitingnan mo dyan? Sinisinip ko lang po ng maigi kung may pumatak na dumi. Ito po kasing kisame rito medyo nababakit na Hindi kaya pinag-iinteresan mo na rin tong special kong inumin? Magsabi ka, gusto mo na bang maging kasapi ng pamilya namin, ha Joyce? Hindi po, Madam. Tingnan mo ako maigi. Di ba't makinis pa rin ako at hindi na tumatanda? Ayaw mo bang maging immortal katulad ko? Okay na po ako sa pagiging ordinaryong tao lang. Pero tatanda at mamamatay ka rin. Mabubulok at kakainin ng mga uod ang katawan mo sa ilalim ng lupa. Ayos lang ba yun sa'yo? Hindi ko naman po matatakasan ng kamatayan dahil lahat naman tayo doon pupunta Ay, maliban na lang sa akin at sa mga anak ko. Hindi namin iiwan ang lugar ng mga tao. Sa halip, sasakupin namin ito para kami na lang ang matira at maghari sa mundo. Kung ganun po inumin niyo na po ito nang madagdagan pa ang lakas ninyo. Ay, mabutit ipinaalala mo. Sabik na nilagok ni Madam Lucy yun at nakangising tumingin sa akin. Ibig sabihin, wala ring epekto ang dugo ko laban sa kanya. Mawawala na sana ako ng pag-asa nang biglang gumewang-gewang ang paglalakad niya hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Doon ako nabuhayan ng loob, Kabanong. Sa wakas, nahuli ko rin ang kainaan mo, peste ka. Ano ginawa mo sa akin? Nilagay mo sa inumin ka. Isang espesyal na likido lang naman ang nilagay ko. Ano? Masarap ba ang dugo ko, ha, Madam Lucy?
Nilason mo ako gamit ang dugo mo. Nung klaseng nilalang ka ba? Alak ako ng dating manunugis. Wala ka nang kawala ngayong hayop ka. Teka, anong ginawa mo sa mama ko? Nelson, tulungan mo ako. Ma, lumaba ka. Huwag mo kaming iwan. Hayop ka, Joyce. Ano ba talagang ginawa mo sa mama ko? Nalason siya dahil sa sobrang katakawan. Huwag kang malungkot, Nelson. Dahil susunod na rin kayong dalawa ni Sebastian. Mamamatay kayong lahat ngayong gabi. Ikaw ang mamamatay, hayop ka! Sebastian! Pumunta ka rito! Sebastian! Nasaan ka ba? Mukhang iniwan ka na rin ng kapatid mo, oh. Di naman kaya tumakas na siya dahil nakuha na niya ang pera sa kahadiyero? Nasaan lagay mo, Nelson? Hindi ako tatraydorin ng kapatid ko. Mali ka dyan, Nelson. Wala na ang kapatid mo dahil pinatay ko na siya. Megan, Hayop kang bakla ka! hayop lang ako sa mga hayop na katulad ninyo. Wala na kayong takas ngayon, no? Hindi ako papayag. Hindi kami mamamatay sa ganitong paraan. Nagbagong anyo si Nelson at sinugod kami. Halinhina niya kaming pinagkakakalmot ni Megan, pero nilabanan namin siya. Hiniwa ko ang braso ko at pinasirit ang dugo direkta sa bibig ni Nelson. Nagpapapasag ang aswang, kaya isinandal nito ni Megan sa pader para hindi makagalaw. Umalingaw-ngaw ang malakas na hiyaw ni Madam Lucy. Tanda na matinding galit nito dahil sa ginawa namin sa anak nito. Dahil hindi na makabangon, gumapang ang matandang aswang habang unti-unting kumukulubot ang balat nito. Nang malapit na nitong maabot ang paa ko, malakas ko siyang sinipa, dahilan para tumilapon ito palayo. Bitiwan niyo ang anak ko! Kahayop kayong lahi ng mga tao! Manahimik ka, Lucifer. Hindi kayo nabibilang sa mundo namin. Panoorin mo kung paano ko patayin ang anak mo. Mama, nilason niya ako. Masiba ka kasi, di ba? Ayan, malunod ka sa dugo ko. Maawa ka sa amin, Joyce. Tawarin mo na ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Saka, hindi kita mapapatawad, no? Hanggat hindi ka nalalagutan ng hininga. Maya-maya, nangisay si Nelson at puputok-putok na ang mga balat nito. Sabay na humiyaw ang mag-ina na parabang kinakain ng loob ng katawan ng mga ito. Mabilis naman ang naging kilos ni Megan. Kinuha nito ang galon at isinaboy ang gasolina sa buong kwarto. Kailangan na natin silang sunugin. Sandali lang. Kailangan ko munang kunin ang laman ng kadiyero. Hayop ka, Joyce. Balak mo pala talaga akong pagnakawan. Hindi na ako ang dating Joyce na inaapi nyo. Kung tutusin, kulang pa nga ang pera mo sa lahat ng perwisyo at pananakit na ibinigay mo sa akin at sa pinsan ko. Nanghinginig ang kamay ko habang binubuksan ang kahadiyero kabanong. Lingid kay Madam. Kabisado ko na ang mga numerong madalas niyang pindutin doon. Halos magkabuhol-buhol ang mga daliri ko sa pagmamadali. Habang sa likod ko ay patuloy ang nakakapangilabot na ungol ni Nelson at Madam Lucy. Mga tunog na naghahalong boses ng tao at halimaw. Kinuha ko ang aking bag na una ko nang itinago sa isang sulok doon at saka inalagay ang mga pera roon. Joyce, bilisan mo! Malakas pa rin ang mga hayop na tumo! Sandali lang! Hindi nyo kami mapipigilan. Joyce, akin ka! Hindi ka makakatakas! Hindi mo ako pag-aari, hayop ka! Sa kabila ng paghihirap, nagawa pa rin magpalit ng anyo si Madam Lucy. Naging itim lahat ang mga mata nito. Napunit ang balat. Humaba ang mga kuko at dila at tumalim ang mga ngipin. Masyang susugod pero naunang kumilos si Megan. Inihagis niya ang lighter na pagmamay-ari pala ni Sebastian. Sumiklab agad ang apoy nang inihagis ni Megan ang lighter.
Mabilis nitong nilamon ng gasolina sa sahig. Gumapang paakyat sa kurtina, sa kama at sa mga dingding. Ilang segundo lang, naging impyerno ang buong silid. Patakbo kaming lumabas ni Megan habang dinig na dinig namin ang malakas na paghiyaw ng mag-inang aswang. Pag-aari kita, Joyce! Hindi kita pakakawalan hanggang sa impyerno! Mamatay ka, aswang! Joyce! Dito! Bilisan mo! Lumalaki na lalo ang apoy, oh! Ayoko matusta rito! Bilis! Unti-unting tinupok ng apoy ang buong mansyon. Sa bawat segundo, mas lumalakas ang sigaw ni na Nelson at Madam Lucy. Hindi na galit lang, kundi tunay na pigati ng pagiging talunan. Dahil barado na ng usok ang buong mansyon, tumalon kami ni Megan mula sa bintana. Nagpagulong-gulong kami sa lupa hanggang sa marinig namin ang makakasunod na pagsabog. Makaraan ng ilang segundo, tumihaya kami pareho at saka tumulala sa maaliwalas na langit habang pinapanood ang tuloy-tuloy na pagtupok ng apoy sa mansyon. Kaya na tayo! Tapos na rin ang lahat. Iniintay na tayo ng mga magulang natin. Tara nang umuwi, halika na. Hawakan mo ang kamay ko para maalalayan kita. Oh, kala ko ba'y ako bubuhat sa'yo? Biro lang yon. Sige na, sumampa ka na sa likod ko. Ayoko na magtagal pa rito, no? Sana wala nang natirang aswang sa lugar na ito. At sana matahimik na rin ang kaluluwa ng mga inosenteng biniktima ng hayok na pamilya ni Madam Lucy. O sige na, tara na. Nasusunog na ako dito. Ang init. Alis na tayo. Nagulantang sina Tito Argos at Lolo Abraham nang makauwi kami at ilang beses daw pala silang pumunta sa mansyon para magtanong tungkol sa amin ni Megan, pero di sila hinaharap ni Madam Lucy. Hindi kahit isang beses. Nag-file na rin sila ng report sa mga pulis, pero wala rin namang nangyari. Hula nila, natapalan din ng pera ang mga nilapitan nila. Samantala, sa matyagang paggagamot sa amin ni Lolo Abraham ay naghilom din ng mga sugat namin pagkaraan ng 2 buwan. Nagkaliwanagan din kami ni Tito tungkol sa mga isyu noon. Ang perang ibinayad sa kanya ni Madam Lucy ay naubos sa bill ni Mama sa ospital. Natugtungan naman ang buhay ng nanay ko ng 1 pang taon bago niya ako tuluyang iniwan. Umalis ako sa probinsya namin at nakipagsapalaran sa Maynila. Malayo sa lugar na yon. Malayo sa lahat ng alaala. Ginamit ko ang perang nakuha ko. Hindi para magtago, kundi para magsimula ulit. Swerte namang natanggap ako sa isang mall at naging sales lady. Sinubukan kong mamuhay ng normal. Magtrabaho. Matulog ng mahimbing. Maging masaya. Pero may mga gabi pa rin nagigising ako sa kalagitnaan ng dilim. Pawis na pawis. Habang binabagabag ako ng mga pang-aabusong ginawa ni Madam Lucy. Hindi naging madali ang paghihil ko, pero hindi ko sinukuha ng sarili ko. Nang lumaon, kumonsulta ako sa psychiatrist para tuluyang makawala sa pagkakatali sa malagim kong karanasan. Pinili kong mamuhay mag-isa at hindi na mag-asawa. Batid kong hindi ko rin magagampanan na maayos ang responsibilidad ng pagiging isang ina. Nagpapasalamat ako sa iyo, Kabanong, sa pagpili nitong kwento ko para maibahagi sa mga kabangers natin at mga kayanggaw. Lagi po nating tatandaan, marangal na trabaho ang pagiging labandera. Pero huwag rin nating hayaang abusuhin tayo ng mga salbahing amo. Muli, ako po si Joyce at ito ang aking kwento. Wakas!